Si Van Alza ay isang ordinaryong mangangalakal na may mabuting kalooban. Bagamat ginagawang alipin ng mga tao ang mga demi-human ay tanging siya lang ang may maayos sa pakikitungo sa mga ito dahilan para maging masama ang tingin sa kanya ng mga kapwa niya mangangalakal. Pero wala siyang pakialam kahit ano pa ang sabihin ng mga ito sa ginagawa niya. Makalipas ang ilang minuto ay may napansin siya sa kanyang kamay at dito na siya biglang naglaho. Napunta siya sa Magical Kingdom of Clyrode o sa madaling salita ay nasa ibang mundo na siya. Isa umano siyang napili bilang hero candidate na siyang makikipaglaban sa Dark Army. Hindi siya makapaniwala dito dahil isa lang naman siyang ordinaryong mangangalakal. Ipinalagay sa bowl ang kristal ang kanyang kamay para malaman ang kanyang stats at abilidad. Ngunit ang lumabas sa kanyang stats ay pang-ordinaryong tao lang pati din ang nakuha niyang abilidad. Habang sa kabilang banda naman ay nakapag-summon sila ng may stats sa pangtunay na hero. Dahil dito ay kaagad nila itong kinilalang bilang bago nilang hero. Nakiusap naman si Van Alza kung pwede ay ibalik na lang siya sa mundo nila. Ngunit nagsara na pala ang gate kung saan siya galing at hindi na umano siya maibabalik pa. Kaya napagpasyahan ng hari na ipadala na lang siya sa De La Visa Forest at manirahan dito. Kagad siyang ibinahe papunta dito at makalipas ang 20 araw na biyahe ay nakarating na din sila dito. Pagkababa niya ay ibinigay sa kanya ng kutsero ang isang bottomless bag na pinapapabigay ng hari. Naglalaman umano ito ng pera at pagkain na magagamit niya ng ilang araw. Katapos ay pinayuhan siya nito na umalis kaagad dito kung gusto pa niyang mabuhay dahil nagkalat umano dito ang mga demon. Pagkaalis nito ay tiningnan niya ang laman ng bottomless bag at kinuha niya dito ang espada. Biglang nagpakita sa kanya ang mga slimes na akala niyang hindi aatake. Buti na lang ay mabilis siyang nakakilos pagkasugod ng mga ito. Ang problema ay kaagad ding nasira ang kanyang espada. Pero dahil sa pagligpit niya sa mga slimes ay tumaas naman ang kanyang level. Dahil dito ay nagbago ang kanyang stats at hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Pinagana niya ang voice guidance at ito na din ang nagpakita sa kanya ng mga magic spell na nakuha niya dahil sa pagtaas ng kanyang level. Binalaan siya nito na may monster luring spell umano sa bottomless bag niya kaya dito niya na napagtanto kung bakit inatake siya ng mga slimes. Dahil kaya niya itong tanggalin ay pinatanggal niya ito kaagad. Nang maghahanap na sana siya ng matitirahan niya ay muling nagbabala ang voice guidance dahil sa Maliseum na nakakalat sa kagubatan. Ito ang inilalabas ng mga demon na mapanganib para sa mga tao. Para mawala ito ay pinagamit sa kanya ang purification spell. Hindi niya akalain na napakalakas pala ng purification spell na ginamit niya. Kinausap naman ng First Princess na si Elizabeth ang kanyang ama dahil tutol ito sa pagpapadala nito kay Van Alza sa De La Visa Forest. Katwiran ng hari ay isa lang namang basura si Van Alza na hindi kailanman magiging hero. Biglang dumating dito ang isa nilang mage para ipaalam sa kanila na may nadetect umano sila na may gumamit ng purification spell. Akala ng hari ay ang hero nila ang gumamit nito ngunit hindi pala dahil nadetect nila ito sa ibang lugar na taliwas kung saan patungo ang hero. Namamroblema naman si Van Alza kung saan na siya maninirahan dahil pinagbabawalan na siyang pumasok ng Clyrode Castle Town. Dito na inirekomenda ng voice guidance ang shapeshift magic. Dahil dito ay nabago niya ang kanyang hitsura na siguradong hindi na makikilala pa ng kahit na sino. Katapos ay ginamit niya ang teleportation magic para mas mabilis siyang makapunta sa bayan. Pagkadating niya dito ay naisip niya na kailangan niyang maghanap ng mapagkakakitaan. Sakto namang may adventurers guild dito kaya nagpasya siya na magparehistro dito. Pero dahil iniiwasan niya na makilala ay iniba niya ang kanyang pangalan at ginawang Fleo. Habang nagtitingin-tingin na siya ng mga job requests ay napansin niya ang batang demi-human na gustong magpa-escort papuntang De La Visa Forest. Dahil takot ang mga adventurer na makaengkwentro ang mga demon dito ay walang may gustong pumayag sa kanya. Nilapitan niya ito para magboluntaryo na ihatid ito gamit ang teleportation niya. Dahil sa sinabi niya ay nagulat ang ibang adventurer na nakarinig sa kanya. Dito niya na napagtanto na hindi pala beginner spell ang teleportation sa mundong ito. Bigla siyang tinutukan ng espada ng isang royal knight na nagpakilala sa pangalang Bali Rosa. Hindi ito naniniwala na nakakagamit siya ng teleportation at ayon pa sa mga kasamahan nito ay sinabi lang niya ito para dukutin ang bata. Para paniwalaan siya ay inalok niya na lang din ang mga ito na sumama. Lumabas sila ng guild at ang masigurado nila na walang nakatingin sa kanila ay dito na ginamit ni Fleo ang teleportation. Pagkadating nila sa De La Visa Forest ay nagulat na lang sila Bali Rosa na nakakagamit nga siya ng teleportation. Dahil dito ay humingi na lang ng tawad si Bali Rosa sa mga nasabi nito kanina. Nagtaka naman ang demi-human na wala na siyang nararamdaman na Maliseum sa kagubatan.
Nang sasabihin na sana ni Fleo ang ginawa niya dito ay bigla siyang binalaan ng voice guidance dahil isa umanong demon ang pagsasabihan niya. Dito na din kumilos sila Bali Rosa para subukan na dakpin ng demi-human dahil ito umano ang tinutukoy ng guild na kaina-hinalang batang babae. Dahil dito ay napilitan na ang batang babae na ipakita ang totoo niyang anyo at ito pala ay isang lupin. Nagpakilala ito sa pangalang Fenris at nakababatang kapatid ni Feng Errol na isa sa miyembro ng Infernal Four ng Dark Army. Nagpalabas ito ng Malisium dahilan para manghina kaagad sila Bali Rosa. Pero hindi naapektuhan dito si Fleo kaya nagawa nilang mailagan ang atake ni Fenris. Katapos ay ginamit niya ang teleportation para ibalik sa Clyrode Castle Town sila Bali Rosa. Dahil ayaw niya na masawi na lang basta-basta ay naisip niya na gamitin na lang ang mga spell na mayroon siya. Dahil dito ay hindi magawa ni Fenris na makatama sa kanya. Hanggang sa ginamitan niya ito ng gravitation dahilan para hindi ito makagalaw. Habang nag-iisip siya kung ano na ang susunod niyang gagawin ay sinusubukan naman ni Fenris na makatakas sa gravitation pero hindi ito umuobra. Hanggang sa mawala na ito ng pag-asa kaya sumuko na lang ito. Gusto nito na magpaligpit na din kay Fleo pero hindi ito ang gusto ni Fleo at pinakawalan niya na ito. Walang pakialam si Fleo kahit isa pa siyang demon basta ayaw lang nito na pumatay nang sumuko na. Nang maintindihan na siya ni Fenris ay nagpasya na ito na mag-transform sa human form na kaagad naman niyang binalutan. Kukuha na sana siya ng masusuot nito pero bigla itong nawala ng malay dahil sa dami ng mahika na nawala dito. Nagtayo na lang muna siya ng tent at dito niya ito pinagpahinga. Nang magising ito ay nagtaka ito na bumalik kagad ang nawala sa kanyang mahika. Dahil alam niya na ginamitan siya ng healing magic ni Fleo ay nilapitan niya ito para mangako na hindi na siya kailanman aatake sa mga tao. Maliban dito ay kinikilala niya na din ito bilang master at gusto niya na sumama dito. Ayaw sana ni Fleo na pumayag ngunit nagbanta si Fenris na magpapakamatay kaya napilitan na lang siya na pumayag. Dito niya na sinabi na taga-ibang mundo siya na napili bilang hero candidate ng Clyrode. Ipinakita niya na din ang totoo niyang hitsura at sinabi ang totoo niyang pangalan. Nilinaw niya kay Fenris na baka mahirapan lang ito dahil iniiwasan niya ang kaharian. Pero hindi ito naging problema para kay Fenris dahil ugali ng mga lupin na basta may kinilala na silang master ay sasamahan nila ito at mananatili ang kanilang katapatan dito kahit ano pa ang katauhan nito. Habang sa kastilyo naman ay pinagpapaliwanag ng hari ang hero matapos matalo kagad ang dinala nitong hukbo. Sinisi naman ng hero ang mga kawal dahil nataranta umano ang mga ito kaya nabuwag kagad ang kanilang depensa. Pero nang tinanong ng hari ang isang kawal na kasama ay sinabi nito ang ipinakitang kaduwagan ng hero. Dahil sa ginawa nito ay maraming kawal tuloy ang may sama na ng loob dito. Kinabukasan ng umaga ay bumalik sila Fleo at Fenris sa bayan. Naisip ni Fleo na kung magpapanggap sila na mag-asawa ay hindi na sila mahihirapan pa kahit saan sila pumunta dahil wala nang manghihinala pa sa kanila. Kagad namang pumayag dito si Fenris dahil pangarap din umano niyang makapangasawa ng malakas at hindi na mahalaga pa kahit nagpapanggap lang sila. Nagtungo sila sa guild para magparehistro din si Fenris at ang ginamit naman niyang pangalan ay Reese. Habang pinag-uusapan na nila ang job request na kukunin nila ay kinuha ng receptionist ang kanilang atensyon dahil sa urgent quest. Ito ay tungkol sa mga psycho bears na namataan sa bahaging Hilaga. Bagamat 10 beses na mas malaki ang pabuya bawat psycho bear na matatalo ay ayaw itong subukan ni Fleo dahil hindi siya sigurado na matatalo niya ang mga ito. Dahil dito ay nagpasya si Reese na siya na lang ang makikipaglaban sa mga psycho bears dahil kung matalo niya ang mga ito ay ibig sabihin lang na mas malakas pa si Fleo sa mga ito. Kinuha nila ang quest at pagkadating nila dito ay nakita nila ang bakanteng bahay na siyang sinasabi ng guild na pwede nilang gamitin. Ito ang magsisilbi nilang bosse habang nakikipaglaban sila sa mga psycho bears. Ilang sandali lang ay may narinig silang sigaw kaya dali-dali silang nagtungo dito. Ito pala ay sila Bali Rosa na may nilalabanan ng mga psycho bears. Nang mapuruan si Blossom ay dito na kumilo si Fleo para tulungan sila. Sinugod naman ng isa si Bellano ngunit mabilis lang itong iniligpit ni Reese. Nang magpakita si Fleo ay muli siyang pinasalamatan nila Bali Rosa at tama umano ang hinala nila na matatalo niya si Fenris. Para naman hindi manghinala ang mga ito kay Reese ay ipinakilala niya na din ito kina Bali Rosa bilang kasamahan lang niya sa paglalakbay dahilan para malungkot si Reese. Biglang lumitaw sa likod ni Reese ang isang psycho bear pero dahil wala sa mood si Reese ay natakot kagad ang psycho bear at sumuko na lang. Dahil sa nakakaawang hitsura nito ay napagpasyahan nilang gawin itong pet nila. Matapos itong lagyan ni Fleo ng restrictions ay iniba niya na din ang anyo nito at pinangalanan itong Saib. Habang sila Bali Rosa naman ay natulala na lang sa ginawa nila Fleo at Reese sa nakakatakot na halimaw.
Pagkapasok nila ng bahay ay dito na sila formal na nagpakilala isa-isa. Katapos ay nakiusap sila kay Fleo kung pwede ay turuan sila sa pakikipaglaban. Kagad namang tumutol dito si Reese kaya ipinakilala uli ito ni Fleo na asawa niya dahilan para magbago ang mood nito at pumayag na sa pakiusap nila Bali Rosa. Dahil dito ay pumayag na din si Fleo na turuan sila Bali Rosa. Ipinalam naman ni Ulimina sa kanilang pinuno o sa Dark One na si Gol na hindi mga mages ng Cly Road ang nagsagawa ng purification sa De La Visa Forest na siyang ikinasawi ni Feng Errol at ng buong hukbo nito kundi iisang tao lang. Gusto ni Gol na hanapin ang taong ito at iharap sa kanya. Kagad namang nagsimula sa pagsasanay sila Bali Rose sa kalaban ng Mountain Boars. Boses sa nakikita nila Fleo ay alam nilang hindi ito magiging madali. Napagpasyahan nila na dalhin muna sa guild ang mga Mountain Boars na natalo nila. Sa sobrang dami ng mga ito ay nakuha tuloy nila ang atensyon ng mga adventurer. Nagpaalam si Reese kay Fleo na maglilibot-libot muna umano siya sa bayan habang hinihintay ang assessment. Nilapitan sila ng isang staff ng guild na nagpakilala sa pangalang Leolith dahil gusto nito na makausap si Fleo. Dahil sa nakakamanghang mga nagawa ni Fleo ay inalok siya kung pwede siyang maging parte ng hukbo na pinapamunuan ng hero. Pinag-isipan niya itong mabuti pero sa huli ay tinanggihan niya pa din ito dahil wala naman siyang plano na kalabanin ng mga demon. Pagkalabas niya ng guild ay sakto ding dumating si Reese na madungis na. Nag-aral pala ito sa pagluluto at puro kapalpakan lang ang ginawa nito. Gayunpaman ay wala pa din itong balak na sumuko dahil para ito kay Fleo. Kinagabihan ay nalaman ng hero mula sa isa niyang alalay na si Suya ang tungkol kay Fleo. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na ito para gamitin ang lakas ni Fleo. Kaya paulit-ulit na nagpadala ng imbitasyon ng hari kay Fleo pero lumipas na lang ang isang buwan ay hindi pa din nagbago ang kanyang sagot. Pagkaalis ng mga sugo ay nagpatuloy na sila sa pagsasanay kina Bali Rosa. Pero wala silang kaalam-alam na pinagmamasdan na pala sila ni Uliminas. Pagsapit ng gabi ay sinamantala ni Reese ang pagkakataon para ipakita ang bunga ng kanyang pag-aaral sa pagluluto. Patuloy pa din sa pagmamasid si Uliminas kaya nagulat na lang siya nang makita si Reese. Nagtataka siya kung bakit naririto ang kinakakatakutang female warrior ng Dark Army. Nasa likod na pala niya si Reese kaya napilitan tuloy siya na pumasok sa bahay. Dito niya na nalaman na asawa na pala ni Reese ang taong kasama nito. Sinubukan niyang gamitin kay Fleo ang combat analysis magic niya ngunit hindi niya mabasa ang stats nito. Nang mabanggit niya ang nangyari sa De La Visa Forest ay dito niya na nalaman na si Fleo pala ang nagcast ng purification spell dito. Dahil dito ay nalaman na din ni Fleo na kasama pala sa nasawing demon si Feng Errol. Pero kahit matagal na itong alam ni Reese ay hindi niya ito inintindi. Isang Lupin warrior ang kanyang kuya at siguradong magagalit lang ito kung kakaawaan lang nila ang pagkasawi nito. Isa pa ay nagustuhan niya si Fleo at sarili niyang desisyon na gawin itong master niya. Nang mapagtanto ni Uliminas na posibleng maging balakid si Fleo sa Dark Army at isa na ding kalaban si Reese ay nagpasya siya na hamunan sa isang duelo si Fleo. Tinanggap naman ito ni Fleo at kaagad silang nag-umpisa. Plano ni Uliminas na iligpit ng sabay sila Fleo at Reese pero hindi siya nagtagumpay. Ginamit ni Fleo ang crucifixion at alam pala niya ang pinaplano ni Uliminas. Dahil hindi na nakawala si Uliminas ay nagpasya ito na sumuko na lang. Kinabukasan ay inamin na nila Fleo ang totoong katauhan ni Reese. Bagamat obligasyon nila Bali Rosa na ipaalam ito sa kaharian bilang miyembro ng Royal Knights ay hindi pa din nila masisikmura na traidorin ang mga tumulong sa kanila. Ilang sandali lang ay may naramdaman si Reese at pagkalabas nila ay mga dragon pala ito na dinala ni Uliminas para iligpit silang lahat. Ngunit bago pa man sila makaatake ay inunahan na sila ni Fleo. Kagad na umatras ang ibang dragon at iniwan lang si Uliminas. Nanghihinayang naman si Blossom dahil pagkakataon niya na sana ito na makakuha ng Dragon Slayer title. Kaya sinabihan siya ni Fleo na ihagis ang kanyang sa role sa dragon at ginamitan ito ni Fleo ng mahika kaya nagawa niyang mailigpit ang isang dragon. Dahil dito ay nagkaroon nga siya ng titulo bilang Dragon Slayer. Gusto din sana itong subukan nila Bali Rosa ngunit sobrang layo na ng mga dragon. Nang makita ni Gol ang ginawa ni Fleo sa mga dragon ay nagpasya ito na siya na ang haharap kay Fleo. Makalipas ang ilang oras ay nagpasya si Bali Rosa na manligpit muna ng mga magic beast sa kagubatan. Pero nanghihinayang pa pala siya na hindi siya nakakuha ng Dragon Slayer title. Ilang sandali lang ay may isang lalaki ang humingi ng tulong sa kanya dahil may kaibigan umano itong hinahanap sa lugar. Tinanong niya ito kung si Fleo ba ang asawa ni Fleo at nang sumagot ito na ang asawa ay naisip niya kaagad na miyembro ito ng Dark Army. Ayon naman dito na gusto lang umano niyang makita ang kanyang kaibigan at wala siyang balak na manggulo.
Katapos ay umalis na ito kaya nagpakilala na dito si Bali Rosa at nagpakilala naman ito sa pangalang Gozel. Biglang dumating dito sila Fleo at tinanong si Bali Rosa kung ayos lang ito. Nakita pala nila Fleo ang kausap nito at nagulat sila dahil nakalagay sa status screen na ito ang Dark One o si Gol. Dahil dito ay nanginig na sa takot si Bali Rosa dahil siguradong ililigpit siya nito matapos ang kanyang ginawa. Kinabukasan ay bumalik si Gol at sa pagkakataon na ito ay dumiretso na ito sa bahay nila Fleo. Hindi naman naging problema kay Fleo na papasukin ito kaya nagkita sila muli ni Bali Rosa. Dahil dito ay nasali tuloy siya sa pakikipag-usap nila Fleo dito. Inalok nito si Fleo na sumali sa Dark Army pero kaagad itong tinanggihan ni Fleo. Una ay ayaw niya ng labanan at isa pa ay hindi siya taga rito kaya hindi niya alam ang rason sa labanan ng mga tao at ng Dark Army. Dito na naikwento ni Gol kung paano nagsimula ang lahat. 500 taon na ang nakakaraan ay dumating ang pinakaunang Dark One na galing din sa ibang mundo. Kagad siyang tinanggap ng mga demon na sa panahong iyon ay inaapi pa ng mga tao. Dito na nagsimula ang digmaan ng dalawang panig at sa paglipas ng panahon ay mas lalo lang lumiliit ang tsansa na mahinto ang digmaan. Natanong ni Fleo kung gusto ba ni Gol na itigil na ang digmaan. Ayon naman kay Gol ay hindi siya interesado na sakupin ang mundo pero siya pa din ang hari ng mga demon kaya hindi niya hahayaan na mapasakamay ng mga tao ang alam niyang magiging banta sa mga demon. Nilinaw ni Fleo na wala siyang pinapanigan dahil hindi din siya pumapanig sa mga tao. Nagpa siya si Gol na umalis muna pero sinabi niya na hindi pa din siya susuko na mapasali si Fleo sa Dark Army. Ilang beses siyang nagpaulit-ulit sa pagbisita kaya paulit-ulit din siyang iniwasan ni Bali Rosa. Wala silang kaalam-alam na may nakamatsyag na palang Royal Knight sa kanila. Nang malaman ito ng hari ay nagalit ito at balak na sanang magpadala ng mga kawal sa bahay nila Fleo pero pinigilan siya ni Elizabeth dahil hindi pa naman sila sigurado kung sumapi na ba talaga si Fleo sa Dark Army. Gusto ni Elizabeth na magboluntaryo para kausapin si Fleo pero hindi sumang-ayon ang hari. Dumating dito ang hero at humingi ng mga kawal dahil siya na lang umano ang pupunta kay Fleo para puwersahan itong pasunurin. Dahil sa mga dragon na natalo ni Fleo ay nakagawa siya ng shield na yari sa kaliskis nito at gusto niya sana itong ibenta sa bayan. Kung magtagumpay siya dito ay malaki ang maitutulong ng kikitain nila dito sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ilang sandali lang ay dumating na dito ang hero kasama ang buong hukbo nito. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at diretsahang sinabi kay Fleo ang pakay nito. Akala nito ay natakot na si Fleo sa kanyang aura kaya hindi kaagad nakasagot si Fleo. Ngunit sinabi lang din ni Fleo dito ang kanyang sinabi kay Gol na wala siyang intensyon na kumampi kahit kanino. Balak ng hero na parusahan siya bilang pagtatraidor kaya ipinagtanggol siya nila Bali Rosa. Dahil dito ay nadamay na din sila Bali Rosa at gusto silang patulungin sa pagkumbinsi kay Fleo kung ayaw umano nilang maparusahan din. Dito na nagpa siya si Fleo na lumipat na ng lugar kaya nakiusap din sa kanya sila Bali Rosa kung pwede silang sumama. Hindi naman ito naging problema kay Fleo at dito niya na ginamit ang teleportation. Hindi lang sila at ang bahay ang na-teleport dahil pati ang kanilang mga pananim ay sinama din ni Fleo. Sakto namang dumating dito si Gol kaya nang makita nito na wala na sila Fleo ay nagalit ito. Dito na nito ipinag-utos sa Dark Army na magsasagawa sila ng all-out attack sa Cly Road. Nang makita ng hero ang Maliseum ay dali-dali itong umalis at iniwan lang ang kanyang hukbo. Na-teleport naman sila Fleo sa lugar kung saan malapit sa nayo ng Hato. Dahil malayo-layo na sila sa Royal Capital ay siguradong mahihirapan na silang matuntun dito kahit pa ang Dark One kaya nakahinga na ng maluwag si Bali Rosa. Nang mag-umpisa na sa pagsalakay ang Dark Army ay mabilis lang nilang napabagsak ang ibang defense networks ng Cly Road. Ang problema pa ng Cly Road ay nagkukulong lang sa Southern Stronghold ang kanilang hero. Dahil dito ay iminungkahi na ng isang opisyal na tipunin na ang mga mages para maghanda sa purification spell. Nang malaman nito ni Gol ay inutusan niya na si Oli Minas na paatrasin na ang kanilang hukbo. Di rin nagtagal ay isinagawa na ng Cly Road ang purification at kasama dito ang hari na isa ding mage ng kaharian. Ngunit nang matapos sila ay karamihan sa kanila ay nalagay sa pagkakakomatose. At dahil hindi pa din nakaka-recover ang hari ay nagpa siya si Elizabeth na siya muna ang papalit para mamahala sa Cly Road. Una niyang ipinag-utos ay tanggalin ng hero sa kanyang posisyon bilang Kingdom's Hero. Pero dahil wala na silang sapat na mga mage para magsama ng panibagong hero ay minabuti na ni Elizabeth na humingi ng tulong sa Oracle. Sa galit ng hero matapos siyang patalsikin ni Elizabeth ay pinasok nila ni Suya ang underground treasury para magnakaw. Ilang sandali lang ay bigla na lang siyang nakarinig ng boses. Ayon dito na kung gusto niya umano ng kapangyarihan ay kailangan niya muna itong pakawalan.
Biglang nagbukas ang sekretong pinto at nakita nila dito ang espada. Kung mabunot niya umano ang espada ay tutuparin nito ang kahit anong hilingin niya. Hindi naman maintindihan ni Suya ang hero dahil hindi pala niya naririnig ang boses. Nang binunot na ng hero ang espada ay biglang nagpakita sa kanila ang Jin na nagpakilala sa pangalang Hiya. Dahil pwede niyang hilingin ng kahit ano ay hiniling niya dito na ipaligpit si Fleo. Pero bilang kapalit ay kailangan lagyan ng Collar of Sacrifice ang mga nasa loob ng Royal Capital. Kagad na naisip ni Elizabeth ang nakaselyong Jin kaya pinapunta niya dito ang mga kawal para dakpin ang nanghimasok dito. Sa ngayon ay may natitira na lang silang oras hanggang sa matupad ni Hiya ang hiling ng hero. Dahil kasama na din nila ang Oracle ay minabuti ni Elizabeth na magpatulong na dito kung ano ang dapat nilang gawin. Nang makita na nito ang solusyon ay sinabi nito na hanapin umano nila ang true hero dahil naisummon na ito. Kagad nilang naisip si Fleo at para hindi na nila kailanganin pa na ipadala sa paghahanap ang hukbo na nakatalaga sa Royal Capital ay nagpasya si Elizabeth na siya na lang ang maghahanap kay Fleo. Matagumpay namang naibenta na ni Fleo ang shield na ginawa niya at nagkaroon na din sila ng kasunduan ng may-ari ng shop na bibilhin din nito ang iba pa niyang binibenta. Habang pauwi na sila ay biglang nagbigay ng babala ang voice guidance dahil andito na pala si Hiya. Matapos nitong makumpirma na si Fleo na ang kanyang kaharap ay kaagad itong umatake na mabilis namang sinangga ni Reese. Muli itong umatake ng paulit-ulit pero nasasangga itong lahat ni Fleo. Sinubukan ni Fleo na pagalingin si Reese pero hindi gumana ang kanyang healing spell dahil sa tindi ng sugat na natamo ni Reese. Ginamit ni Hiya ang Origin of Light pero nagulat na lang siya na hindi ito umubra. Sa halip ay nagkaroon patuloy si Fleo ng Origin of Light at Darkness Magic. Dito na napuno si Fleo at sisiguraduhin niyang magbabayad si Hiya sa ginawa nito kay Reese. Wala siyang kaalam-alam na nakagamit siya ng spell na kayang ibalik ang oras dahilan para magbukang wala lang nangyari kay Reese. Katapos ay nilapitan niya si Hiya at sinuntok ito sa mukha. Sinundan niya ito ng sipa at dito na ginamit ni Hiya ang Origin of Darkness na madali lang niyang kinansela. Nang tiningnan ni Hiya ang stats niya ay hindi ito makapaniwala na may infinite skills pala siya. Wala na itong nagawa sa ginawa niyang pambubugbog hanggang sa magising na si Reese. Nang makita ni Reese si Fleo ay natuwa muna ito sa ginagawa ni Fleo dahil sa kanya. Pero bigla niyang naalala ang mga sinabi dati ni Fleo na ayaw nito na iligpit ang sumuko na. Dahil dito ay kaagad niya itong pinigilan bago pa nito mapatay si Hiya at dito na ito kumalma. Dahil bigo si Hiya na matupad ang hiling ng hero ay natanggal na din kina Elizabeth ang Collar of Sacrifice. Habang pinapalabas sa mga kawal ang hero at si Suya ay muling may narinig na boses babae ang hero. Ito pala ay si Damalines na kinikilala noon na pinakamalakas na mage ng Clyrode. Sinaniban nito si Suya at matapos nitong magpalit ng suot ay dito na nito ginawang halimaw ang hero. Lumabas sila ng underground treasury at nagpa siya na magtungo sa bayan. Nang magkamalay si Hiya ay kaagad itong nagmakaawa kay Fleo. Dito lang nito napagtanto na gumaling na pala ang kanyang mga sugat. Dahil nababahala si Bali Rose sa posibleng gulo na maidulot muli ni Hiya ay naisip ni Fleo na ibalik na lang ito sa kastilyo. Ginamitan pala ito ni Fleo ng memory projection magic para alamin kung bakit sila inatake nito. Hindi makapaniwala si Hiya na nakakagamit din ng memory projection magic si Fleo na siya lang ang nakakagamit dati. Dahil nababahala din si Fleo na maulit muli ang ginawa ni Hiya sakaling ibalik nila ito sa kastilyo ay naisip ni Reese na gawin na lang itong katulong ni Fleo. Pumayag na lang dito si Fleo pero dapat ipangako ni Hiya na hindi na siya papatay muli ng mga tao. Katapos ay ginamit ni Fleo ang repair magic para ibalik sa ayos ang mga nasira. Sa patuloy na paghahanap nila Elizabeth kay Fleo ay nakarating na din sila sa bayan ng Hotto. Sakto namang andito din sila Fleo para muling magbenta ng kanyang mga likha. Habang nag-aantay sa labas si Reese ay napansin niya ang unti-unting pagdilim ng kalangitan. Nang mapansin nito nila Elizabeth ay dito na lumitaw ang magic circle at lumabas mula dito sila Damalines. Pagkalabas ni Fleo ay mabilis silang kumilos para protektahan ang mga mamamayan. Nakasalubong nila si Hiya at sinabihan sila na isang tao ang halimaw na nanggugulo. Kagagawa nito ni Damalines na isinelyo din sa pedestal kung saan nakabaon ng espada na pinagselyohan sa kanya. Posible na nakalaya din ito matapos masira ang kanyang selyo. Humingi siya ng permiso kay Fleo para harapin at pigilan ito. Pumayag dito si Fleo pero prioridad pa rin nila ang kaligtasan ng mga mamamayan. Nang makita ni Damalines sila Elizabeth ay kaagad niyang inatake ang mga ito. Ililigpit na sana nila si Elizabeth pero dumating dito si Hiya para pigilan sila. Dito na sila naglaban pero kahit anong atake ang ibato ni Damalines ay madali lang itong nasasangga ni Hiya. Dahil dito ay napilitan na si Damalines na mas palakihin pa ang halimaw.
Ngunit bago pa ito makaatake ay may nag-cancel sa kanyang mahika na kagagawan pala ni Fleo. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Hia na higupin si Damalines palabas sa katawan ni Suya dahilan para bumalik na din sa normal ang hero. Katapos ay nilunok niya ito para maiselyo ito sa kanyang mental scape. Tuwang-tuwa naman na lumapit kay Fleo si Elizabeth dahil sigurado siya na si Fleo ang kaharap niya. Matapos niyang magpakilala ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at kaagad na sinabi ang kanyang sadya kay Fleo. Dito na nalaman ni Fleo na hindi na pala tinuturing na hero ang nakasabayan niyang na-summon. Gusto ni Elizabeth na pasamahan si Fleo sa Royal Capital bilang bago nilang true hero. Ngunit tumanggi lang si Fleo dahil para sa kanya ay hindi siya ang nararapat na maging hero. Nagbigay na lang siya ng mga gold coins para sa pagpapaayos sa mga nasira nila Damalines. Wala nang nagawa pa dito si Elizabeth kaya bumalik na lang sila sa Royal Capital. Isinama na din nila ang hero at si Suya para ikulong dito. Kinabukasan ng umaga ay nalaman nila Elizabeth na ang karamihan sa gold coins na idinonate ni Fleo ay mga road gold coins. Nagtaka si Elizabeth dahil hindi naman ito na ipapamigay pa sa publiko. Naalala ng isang opisyal na may binigyan sila nito kailan lang at ito ay ang hero candidate na si Ban Aza. Dito na nila naisip ang posibilidad na iisang tao lang si Ban Aza at Fleo. Kung tama man ang kanilang hinala ay kailangan muna nilang humingi ng tawad kay Fleo dahil sa mga ginawa nila dito. Biglang dumating dito ang isang kawal para ipaalam kay Elizabeth na nakatakas umano sa kulungan ng dating hero at si Suya. Inatasan ito ni Elizabeth na humingi ng tulong sa Vigilante Corps at sa mga adventurer para sa paghahanap. Makalipas ang ilang oras na pagtatago ay inilabas ng dating hero ang treasure chest para tingnan ang laman nito. Ngunit isa lang pala itong pala pero nang marinig ng mga kawal ang kanilang boses ay mabilis silang nakapaghukay gamit ito. Ang problema ay kung paano naman sila ngayon aakyat sa sobrang lalim ng kanilang nahukay. Patuloy pa din sa paghahanap sila Gol kina Fleo na kahit ginamit na ni Oliminas ang buong intelligence score ay wala pa din silang makuhang malinaw na impormasyon sa kinaroroonan nila Fleo. Gusto sana ni Oliminas na ipagpaliban muna nila ang paghahanap kina Fleo at unahin na lang ang pag-atake sa Cly Road dahil kahit may purification magic dito ay kaya pa din nila itong masapawan ng Maliseum gamit ang mga magic beasts. Ngunit hindi sumang-ayon si Gol sa iminungkahi ni Oliminas dahil kayang-kaya lang ding tanggalin ni Fleo ang Maliseum kahit mag-isa lang siya kaya kailangan iprioridad pa din nila ang paghahanap kay Fleo at sa mga kasamahan nito. Wala silang kaalam-alam na nakikinig lang pala sa kanila si Fufan na isa sa alalay ng kapatid ni Gol na si Yuagarde. Ipinalam niya kagad kay Yuagarde ang kanyang mga narinig at hindi nagustuhan ni Yuagarde ang naging desisyon ni Gol na ipagpaliban ang pag-atake at pagpapasali sa Dark Army ng isang tao. Dahil dito ay napagpasyahan niya na agawin na ang trono mula kay Gol. Matapos mamalengke nila Fleo at Riz ay naisipan nila na mananghalian muna dito bago sila umuwi. Habang naghahanap na sila ng makakainan ay nakasalubong nila si Bali Rosa. Gusto nito na ilibre sila dahil lumaki na umano ang reward na natatanggap nito matapos itong ma-promote. Ito ang naging bunga ng pagsasanay nila kaya ito ang paraan niya para magpasalamat. Biglang dumating dito si Hia dahil may naramdaman itong matinding kapangyarihan na papalapit sa kanila. Ito pala ay si Gol kaya isinama na lang din nila ito sa kanilang pagkakainan. Pero dahil naman dito ay hindi tuloy mapakali si Bali Rosa. Dahil nagugustuhan na ni Gol ang pagkain ng mga tao ay natanong siya ni Fleo kung interesado din ba siya sa human culture. Naniniwala siya na ang kasaganahan ng isang kultura ay katumbas ng lakas ng militar nito. Dahil dito ay napagtanto kaagad ni Bali Rosa na nagmamasid pa din si Gol sa galaw ng mga tao na hindi naman itinanggi ni Gol. Hindi maintindihan ni Bali Rosa kung bakit patuloy na ginugulo ng mga demon ang pamumuhay ng mga tao. Kaya nabanggit tuloy ni Gol na hindi naiiba sa kanila ang mga tao dahil tinuturing din naman silang mga salot ng mga tao. Para hindi na lumala pa ang tensyon ay nagpasya na si Gol na umalis pero babalik pa umano siya. Isang araw ay bumisita si Elizabeth sa mismong bahay na nila Fleo para humingi ng tawad. Hindi akalain ni Fleo na alam na ni Elizabeth na siya si Ban Aza. Pagkapasok nila ay muling humingi ng tawad si Elizabeth sa lahat na nagawang kasalanan ng kaharian sa kanya. Pero alam ni Fleo na siguradong hindi nagpunta dito si Elizabeth para lang humingi ng tawad. Dito na nakiusap si Elizabeth na tulungan sila na protektahan ng mga bayan sa posibleng pag-atake muli ng Dark Army sakaling mawala na ang purification magic. Kagad itong tinutulan ni Riz dahil nagiging makasarili na sila at dinadamay nila sa digmaan ng isang taong ayaw ng gulo. Dagdag ni Elizabeth na di rin magtatagal ay magigising na ang hari. Habang hawak pa niya ang trono ay plano niya na panagutin ito sa mga ginawa nitong paninira sa true hero at sa pag-appoint nito sa maling hero.
Para magawa niya ito ay kakailanganin niya ang tulong ni Fleo. Pero ang nakikita ni Fleo ay sinisigurado lang ni Elizabeth na hindi siya papanig sa Dark Army na hindi naman naitanggi ni Elizabeth. Hindi intensyon ni Elizabeth na isama sa hukbo ng Clyroad si Fleo at ang pakiusap lang sana niya ay matulungan sila na maprotektahan ang mga lupain na posibleng sakupin ng Dark Army. Nang makaakyat na sila suya sa hukay ay pinagtaguan naman nila ang mga adventurer. Ilang sandali lang ay bigla na lang silang inatake ng gagamba. Ito pala ay kagagawa ni Fufan na naghahanap ng pwede umano niyang gawing sakripisyo. Kinabukasan mismo ay nagsimula na ngang sumalakay ang Dark Army. Aatakihin na sana nila ang isang bata pero buti na lang ay dumating dito sila Fleo para iligtas ito. Katapos ay lumikha sila ng barrier para hindi na makalampas pa ang mga demons. Pinakiusapan ni Fleo ang mga ito na umatras na kung gusto pa nilang mabuhay. Pero nagmatigas lang ang mga ito at dumating din dito ang isang Cyclops na ayon kay Rhys ay nagsisilbi ito sa kapatid ni Gol. Nang makita nito si Rhys ay ininsulto nito si Feng Errol at ang buong lahi ng Lupin. Dahil dito ay humingi ng pahintulot si Rhys kay Fleo para labanan ito. Kampante ang Cyclops na hindi siya kaya ni Rhys pero pinaglalaroan lang pala siya ni Rhys. Gamit ang positional exchange ni Rhys ay siya lang din ang napupuruhan ng sarili niyang atake. Nang umatake na si Rhys ay hindi na ito nagawa pang makailag. Susubukan na sana ng ibang demon na atakihin si Rhys pero mabilis silang napigilan ni Fleo. Muling nakiusap si Fleo sa mga ito at para matakot ang mga ito ay ipinakita niya na handa na siyang umatake. Dahil dito ay napilitan na ang mga ito na umatras kaya tinanggal na din ni Fleo ang barrier. Dumating dito ang ilang residente ng lugar kasama ang batang iniligtas nila para pasalamatan sila. Sinabihan ni Fleo ang mga ito na ipinadala lang sila ng First Princess kaya ito dapat ang pasalamatan nila. Kagad naman itong nalaman nila Elizabeth at bagamat hindi nagpapakilala sila Fleo sa mga iniligtas nila ay may hinala na sila Elizabeth na sila Fleo ito. Kaya labis ang tuwa ni Elizabeth na tinanggap ni Fleo ang kanyang pakiusap. Nang malaman naman ni Gol ang mga pag-atake ng mga demon ay alam niyang kagagawan ito ni Yogarday. Dumating dito si Greenel para ipaalam sa kanya ang ginagawang paghihimagsik ni Yogarday. Kasalukuyan na itong nasa trono at andito din sila Suya na handa ng isakripisyo. Kausap naman ni Uliminas ang mga miyembro ng Infernal Four dahil pinakiusapan ni Fufan ang mga ito na maging witness sa magaganap na duelo nila Gol at Yogarday. Gusto ng mga ito na makita kung karapat-dapat pa bang mamuno sa kanila si Gol dahil napansin nila ang malaking pagbabago nito. Kailangan ipakita muli ni Gol sa Dark Army ang totoo niyang lakas. Wala nang nagawa pa si Uliminas at sumama na lang din ito sa throne room. Pagkapasok nila dito ay sinubukan ni Uliminas na arestuhin si Yogarday pero hindi siya nagtagumpay. Aatakihin na sana siya ni Fufan at buti na lang ay dumating dito si Greenel. Inatasan nito ni Gol na ilabas si Uliminas at katapos ay hinarap na ni Gol si Yogarday. Tinanong niya muna ang Infernal Four kung sang-ayon ba mga ito kay Yogarday pero walang may sumagot sa kanila. Dahil wala siyang panahon na makipagduelo ay ibinigay niya na lang kay Yogarday ang Demon Ring dahil bababa na siya sa pwesto bilang Dark One. Pero bago siya umalis ay sinipa niya muna si Yogarday bilang ganti sa ginawa nito kay Uliminas. Hindi akalain ng Infernal Four na ganito ang kalalabasan ng inaasahan nilang duelo. Sinamantala naman nila Suya ang pagkakataon na ito para tumakas. Dahil wala nang iba pang mapupuntahan sila Gol ay nakiusap na lang muna siya kay Fleo kung pwede silang manirahan din sa bahay nito. Wala namang problema si Fleo dito pero kailangan niya din munang tanungin ang iba niyang kasama. Ipinatawag niya ang lahat para mapakinggan ng mga ito si Gol. Matapos makapagpaliwanag ni Gol ay pumayag na lang din sila Blossom maliban kay Bali Rosa. Kinonsensya siya ni Rhys at gayon din si Saib kaya napilitan na lang din siya na pumayag. Gusto sana ni Gol na tumulong kina Blossom para man lang mapakinabangan siya ngunit walang may pumayag sa mga ito. Isang araw ay binalaan ni Bali Rosa sila Gol na kung may saktan silang tao ay hindi niya mapapatawad ang mga ito. Dahil naman sa palaging pagkakatalo ng Dark Army tuwing sumasalakay sila sa Clyroad ay pinagpaliwanag na nito si Fufan. Ito pala ay dahil sa mga patibong na nakalagay sa mga rota na dinadaanan ng kanilang hukbo. Inatasan ni Yogarday si Fufan na mag-isip ng magandang plano paano nila ito masosolusyonan. Dahil sa problema na kinakaharap nila ay naalala tuloy ng Infernal Four ang pamumuno ni Gol. Isa pa sa dahilan bakit nahihirapan sila ay dahil umalis din kasama ni Uliminas ang kanilang intelligence score na nakatalaga sa pananaliksik bago nila isinasagawa ang pagsalakay. Ngunit may naisip ng plano si Fufan at ang una umano nilang gagawin ay magsagawa ng social gathering para palakasin muli ang kanilang moral. Isang araw ay nanalo sila Rhys ng voucher para sa hot spring resort sa Kinosaki Hot Spring Village.
Akala ni Riz ay para sa dalawa lang ito kaya nagtaka siya nang sabihin ng receptionist na isa itong group lodging. Dahil dito ay nagpasya sila na isama na lang din ang iba. Habang patungo na sila dito ay parang walang gana si Riz dahil hindi niya masosolo si Cleo. Pero nang marinig niya ang isang benepisyo ng hot spring na fertility ay mabilis na nagbago ang kanyang mood. Pagkadating nila sa resort ay nilapitan niya kaagad ang isang empleyado para tanungin kung saan banda ang hot spring na nagpapalakas ng fertility. Dahil alam na nito ang ibig niyang sabihin ay binigyan siya nito ng mapa papunta dito. Andito din pala sila Yogarde dahil dito nila napagpasyahan ang gagawing nilang pagtitipon. Binigyan silang lahat ni Fufan ng kwentas na nagpipigil sa kanilang Melisium. Ilang sandali lang ay nakita na sila nila Riz kaya nagtaka ang mga ito. Alam ni Riz na siguradong magkakagulo lang sakali mang magkaharap sila Gol at Yogarde. Kaya bago pa ito mangyari ay binalaan niya na ang mga ito na hindi sirain ang plano niya para sa kanila ni Cleo. Katapos nilang makapagbihis ay kaagad na hinila ni Riz si Cleo sa hot spring na itinuro sa mapa. Habang kumakain sila Yogarde ay panayreklamo ang mga ito sa pagkain ng mga tao pero hindi naman nila mapigilang lumamon. Ilang sandali lang ay humiling na si Yogarde ng aliwan kaya sumayaw na lang si Fufan. Nagboluntaryo naman ang dalawang opisyal at nagduelo silang dalawa. Dahil dito ay natanggal tuloy ang kwentas nila dahilan para mag-umpisa ng kumalat ang Melisium. Sakto namang dumating din dito sila Suya na may dalang demon treasure. Hinigop nito ang Melisium na nagdahilan sa pagsakit ng ulo ng dating hero. Sa tindi ng duelo ay nasira nila ang pader kaya nakita ni Suya sila Fufan. Ilang sandali lang ay dumikit sa dating hero ang demon treasure at dito na nabuo ang higanteng Melisium. Inatake nito ang dahilan para mapansin na ito nila Bali Rosa. Buti na lang ay mabilis na nakakilo si Cleo para pigilan ang mga nagbagsakang mga debris. Inatasan niya si Riz na pumunta dito para tingnan kung ano ang nangyayari dito. Kagad ding kumilos sila Bali Rosa para ilikas ang mga nasa loob. Habang sila Gol naman ay nag-teleport malapit sa higanteng Melisium at saktong kararating lang din ni Riz na parang gusto kagad iligpit ang sinumang nakasira sa kanyang mga plano. Nang malaman ni Yogarde na nasa taas sila ay mabilis itong lumapit sa kanila. Kaya habang papalapit na din sa sila Bali Rosa ay natanaw sila ng mga ito. Minabuti ni Bali Rosa na puntahan na si Cleo para maipalam ito at sila Blossom na lang ang nagpatuloy. Walang tigil na inatake ni Yogarde si Gol ngunit nasasanggalang itong lahat ni Gol. Dahil dito ay napilitan na itong kontrolin ng higanteng Melisium pero hindi pa din ito umuobra sa panangga ni Gol. Pagkadating ni Bali Rosa sa kinaroroonan ni Cleo ay kaagad niyang ipinaalam ang kanyang mga nakita at ang sitwasyon sa Nababahala siya na baka nakikipagsabuatan na si Gol sa Dark Army pero sigurado naman si Cleo na hindi ito gagawin ni Gol. Sa ngayon ay ipaubaya na lang nila kina Gol ang mga kalaban at pagtuunan na lang nila ang pagprotekta sa Dahil walang hangganan ng pagkontrol ni Yogarde sa Melisium ay minabuti nila na punteryahin na lang ang magical gem. Nagboluntaryo si Riz na gawin ito at sa isang suntok lang niya sa dating hero ay tumilapon ito kagad dahilan para mabiyak na din ang magical gem. Nagpatuloy ang labanan nila Gol at Yogarde habang si Oliminas naman ang humarap kina Fufan. Dahil naiisahan lang ni Gol si Yogarde ay pinuno na nito ng Melisium ang kanyang katawan para mas lumakas pa siya kay Gol. Pero ilang sandali lang ay napagpasyahan na ni Gol na pansamantalang iselyo ang Melisium nito. Ito pala ang teknik na ginamit din ni Gol para talunin ang dating Dark One. Nang makita sila ng mga empleyado ng ay hindi na nagdalawang isip ang mga ito na dakpin si Yogarde gayon din ang iba pang demon. Dahil dito ay naging madali na lang na ibalik sila sa Netherworld. Habang patuloy pa din sa pagpaparusa si Riz sa dating hero ay sinabihan siya ni Bali Rosa na lumayo sa dahil isasagawa umano ni Cleo ang repair magic. Matapos maibalik ni Cleo sa dating hitsura ang ay nagtulong-tulong naman sila para linisin ito. Habang sila Suya naman ay pinaghahabol ng mga empleyado kaya napilitan sila na gamitin muli ang pala. Dahil sa tuwa ng may-ari ng sa ginawa nila Cleo ay pwede umano silang manatili dito hanggang sa magsawa sila. Hindi naman nila sinayang ang pagkakataon at sinulit nga nila ang pananatili nila dito. Kaya habang pauwi na sila ay kapansin-pansin ang magandang mood ni Riz. Makalipas ang ilang araw ay sumapit na ang araw ng koronasyon ni Elizabeth. Nababahala si Bali Rosa na baka biglang umatake ang mga demons habang isinasagawa ito sa palasyo. Dahil dito ay sinabi ni Gol na hindi ito mangyayari sapagkat kakailanganin pa ng mahabang panahon para maibalik muli ni Yogarde ang kanyang kapangyarihan. Nang matapos ang koronasyon kay Elizabeth ay kinumusta niya ang paghahanap sa kanyang ama. Mabilis pala itong nagtago matapos nitong mapagtanto na madidiskubre na ang mga maling pinaggagawa nito.
Pero walang balak si Elizabeth na ihinto ang pagpapahanap dito para harapin ang nararapat na kaparusahan nito. Ayaw din niyang sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Fleo kaya gagawin niya ang lahat para ayusin ang dapat ayusin sa kaharian. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina